food trip kasama ang aking kababayan. Kasi laki ako sa Baguio, kaya lagi, every dish talaga. Laki ka sa Baguio? Nakapag-Ilocano ka? Basit lang. Tang ka na nga igurot. Iguro to. Erwin. Pa namin nalaman na magkasinsin pala kami, cousins. Magpipinsan kami. By race. Yes! By tribe. Yeah! Ang ganda ng combination niya. Buti lang sinave ko yung appetite ko kasi uubusin ko talaga. 5-star karinderya na, may one-woman show pa. Magkaka-girlfriend pa. Ito yung girlfriend mo. Ang goal ko lang sa lahat ng customer ko ay yung chicks ni Otit namin maging part ng family nila. Wonder plant na nakakaganda ng pagkain, masarap pang inumin, and the best part, madali lang itanim. Sa mga arko, umaakyat yan sa mga kaya niyang akyatin. Mapapansin mo, bubulaklak naman din kagad. At isang mainit na pasasalamat na idadaan ko sa pagluluto ng dalawang putahe na talaga namang pinusuan. Pasado. Hindi lang siya init kaayo pero lami. One of the things na I discovered when I first traveled dito sa Visayas, nung papunta kami ng Bantayan, may makikita ka sa kahit anong kainan lagi, or madalas at least, is may nakapaskil dyan tinola. So tayo, Tagalog, you would think it's chicken tinola. Pero pagbukas mo nung kanilang malaking-malaking kawa na ganon, makikita mo sabaw ng isdang tinola. I have here yung ating lemongrass. And of course, yung aromatics natin, including ginger. And bago ko ilagay yung ating fish, I'll make sure na ready muna yung broth natin. Gusto ko pag nilagay na natin yung karne ng ating tinola dish, i-absorb na lang niya yung nabuo nating sabaw. So, yung ating lemongrass with our ginger. I'll also put in our onions, our tomatoes, and garlic. Season na lang din natin ng fish sauce pa. And then kapag makikita natin na medyo malambot na yung kamatis natin, finish off lang natin yung timpla ng ating base. Pwede na natin ilagay yung ating fish. So makikita natin yung kulay ng ating stock. May shade na yan ng green. And ito na nga, medyo naghihiwalay na rin yung ating kamatis. I'm just gonna add in yung ating oyster mushroom. And then we'll just bring this to boil. Tapos lalagay na natin lahat ng iba pa nating ingredients. So tanggalin lang natin yung isang bugkos ng ating tanglad. Then lagay na natin yung ating mga gulay. Natin yung petchoy natin, malunggay, tsaka toge. And lagay na rin natin yung ating malasuge. Explorers! Welcome to my 5-star karinderya, ang Chicks ni Otit Tagaytay! Ay, in fairness, love ako ng mga people of Tagaytay. Favorite ko sila kasi mayayaman sila. Mula sa General Trias, Cavite, ang 5-star karinderya ni actress TV host Wilma Dasent nakarating na rin sa Tagaytay. Okay, table 14. 46 na lang kulang ko dyan. Pero tulad ng mga ibang Pilipinong sumugal sa food business, si Wilma ay dumaan din sa hirap bago naging abot kamay ang kanyang pangarap. Ang original lang talaga namin is tapsihan. Maliit na tapsihan lang talaga. Tapos ang oras ng opening namin, 4 p.m. hanggang 2 a.m. Nung pandemic ko na patunayan, masipag pala kaming pamilya. Dahil nawalan kami lahat ng trabaho, nag-close, sinaga namin, nagde-deliver ako. Dati niraraket ko. Alimbawa, pag ang order mo sa akin, birthday mo, worth 7,500, ako yung magde-deliver.
So, dala kang mic, kakantahan kita ng happy birthday, aayusin kasi kakantahan kita happy birthday. Siyempre, pa-thank you ako eh. So, may mga ganun kami. And then, siguro nakita rin ng mga tao yung hard work ng family. 6 kaming pamilya. Laban na to. Ang sabi ko sa mga anak ko, pag hindi nyo kami tinulungan, hindi ko kayo pakakainin. Natakot naman. In fairness, ang laking food. So that's how we started as a family business. At nang lumago ang kanyang karinderya empire, lumaki rin ang kanyang Chicks ni Otit family. So this is my kitchen. I make sure na malinis at maayos yung kitchen. Or else, lagot sila sa akin. Prerequisite ba ang chef mo bagets? Yes, dapat bagets kasi baka juwain ito. So lahat siya organized. Tapos yung aking mga ihawan nandun sa dulo. Yan, aking mga tuna pa nga. So ginagawa namin siya kasi matagal siyang lutuin. So yan ang aming isa sa pinaka-bestseller. Tapos syempre may mga kusinero ako na kaibigan ni Emilio Aguinaldo. Of course. At meron siyang love life. Ay, wala. Wala ang love life, sayang. Dahil pamilya ang pundasyon ng kabuhayan niya, sinisigurado ni Wilma na family-friendly ang mga putahing ihahain niya sa mga customers niya. Since nung nag-start kami ng business, ang gusto talaga namin i-cater is yung family. Gumawa kami ng package, kagaya nito, may bundle B ako. Good for 8 to 10 packs. So magkano lang siya? 10 packs na kayo. Pag kinwenta mo, mas mura ako sa fast food. Mas mura ako sa fast food. Yes. So kaya yung mga tao, napapansin ko rin kahit sa General Trias, hindi sila natatakot pumunta sa restaurant ko kasi alam nila kahit marami sila, makakakain sila at afford nila yun. Ang goal ko lang sa lahat ng customer ko ay yung Chicks ni Otit namin maging part ng family nila. Na pag may birthday sila, maalala nila kami. Lahat ng okasyon. At saka hindi rin ako masyadong mahigpit. Alam mo, gusto mo mag-birthday dito, may dala kang cake, hindi na kita sisingilin ng cork cage kasi wala naman akong tindang cake. Inihaw, ulam na may sabaw. Ito ang paboritong balik-balikan ng mga suki ni Wilma. At patuloy na nadadagdagan ng dishes sa kanilang menu hanggat may bagong craving ang kanilang customers. Una namin inilabas is yung sinigang sa miso at saka yung sinigang na hipon. Ngayon, may bago kami, sinigang na lechon. Mahilig akong kumain ng lechon. At paborito ko ang sinigang. Sabi ko sa asawa ko, itry mo nga, isinigang mo nga. In fairness, it turned out well and bumibenta rin sa tao. Bukod sa masarap na pagkain, isa pang nakakaengganyo sa Chicks ni Otit ay ang bonding moments ng kwelang owner sa kanyang customers. Naka-card. Sa 5-star karinderya, card. Hanggang nandun sa inyo tayo. Magkaka-girlfriend pa. Ito yung girlfriend mo. Ang saya-saya ng puso ko. As in, kasi above all, natutulungan yung pamilya ko. Kaya ka nga nagninegosyo, di ba? To help your family. We want to feed people, as many people as we can. So we make sure na maraming serving ko, yung presyo affordable, na hindi ka rin mahihiyang pumasok kasi hindi intimidating yung restaurant. You are always welcome. Marami akong pintuan. Bukas yan sa lahat. Kanina, nakausap natin si Ma'am Vicky. Na-curious lang ako if ano yung pwede kong iserve sa kanya kasi they've been very generous to us. Sobrang alaga kami dito. Parang it's my way of thanking her and her family and her team. I thought of offering na kung pwedeng magluto ako for her. And she just mentioned na, yun nga, she'd be very interested of my, siguro, version ng humba. But instead of using meat, we are using langka. Gawa tayo ng humba langka. So I have a pan here. I'm just gonna add in olive oil. And yung ating sugar. So basically, we're going to make a caramel. One technique that I normally do whenever I'm using or doing my own version of pork humba. Yun nga sa atin, typically mga Batanggenyo style ng humba. Kailangan kasi nito ng deep color. We are able to achieve that by doing this technique wherein para tayo magbabanana cue. So pag nakuha na natin yung amber shade or medyo yung parang nasa orangey shade ng color, saka natin ihahalo yung iba pa nating ingredients. After I have
achieved yung color ng ating caramel, I'm just gonna add in our aromatics. Marami talaga akong nilagay na luya dyan. And yung ating langka. So, lagyan lang natin ng fish sauce. And then some pepper. And yung ating gata. So yung recipe natin, very straightforward lang tayo. Wala na tayong ibang, kumbaga kakaiba pang technique or ingredients na ilalagay. Gusto kong ipakilala yung kinalakihan kong version ng humba by doing yung matamis na caramel ginawa natin kanina. So by doing that technique, I'm hoping na it would translate and try somehow explain kung ano ba yung version na ini-enjoy ko personally pag pinatikim na natin kina Ma'am Vicky. So yung langka natin malambot na. Nag-dark na rin yung color nung parang pinakasabaw niya. And then, I'm just gonna add a touch of anato. Hindi ko lang din siya sinama doon sa matagalang luto. Gusto ko lang kasi ma-retain yung floral flavors na meron yung ating anato seeds na in-infuse doon sa parang tubig na nilagay natin. So we're just gonna add more fish sauce para lang makuha natin yung mas gusto nating timpla and some salt. And pwede tayo mag-serve. I asked one chef how he would define yung Boholano cuisine. Kumbaga, if I am to try to recreate Boholano favorites, ano yung dapat na malakas sa kanya? Kasi like for us, for Ilocanos, it's like dapat mapait, maanghang, ganun. So, pag sa Boholano naman po sa inyo, kasi sabi niya sa akin, what he mentioned was ma-ginger. Yeah. I was growing up with a lot of tanglad. I see. Yeah. Because tanglad is so easy to plant. Opo. Yeah, so Tapos hindi siya required ng maraming atensyon. Yeah. They just cute. Thank you. Like, lami. Thank you. Pasado. Hindi lang siya init kaayo, pero lami. Sarap. Okay. Masarap na. Ang sarap lang din nung hint nung mint. May nakuha akong mint eh. Something. Very subtle lang na mint na perfect. Ito yung mga rare occasions pala in my life. Nakakaramdam ako ng inggit. Naiinggit po ako sa inyo at you have this. To call your home. It starts with a dream. Yeah. Keep dreaming. Yeah, definitely. At least yung dream ko may basis na ako, okay. So, eto. Hindi yung ini-imagine ko lang. Parang ganito, overlooking, tahimik. Peaceful. But the term for this one is more of, you go back for it. Yeah. No? You keep wanting more. Glutamate is a flowering plant or flowering herbs. Gamit na ito, usually sa kanin, blue rice, hahalo na siya sa tubig. Yun na lang ilalagay mo sa kanin. Ang iba pang gamit ng glutamate namin is yung pang kulay sa lambanog. At the same time, liqueur na siya. Ang ibig sabihin ng liqueur ay medicinal wine na yun. Antioxidant usually, halos wala naman siyang lasa, pero usually nagiging sweet din talaga pagka medyo marami. Impress ka na ba sa wonder plant na ito? Kung may seedling tray ka sa bahay at bakod na pwedeng gapangan ng halaman, magtanim ka na rin ng glutamate. Here's how to grow it yourself. So, ang glutamate, itinatanim namin pagka mature na siya at after flowering at hindi mo nakakuha, talagang lalabas at lalabas ang seed. Which is yun ang source ng bago mong seed para sa glutamate. Yung kaming mga seed pod, inilalagay lang namin ito para tumubo siyang kusa. Nung almost 1 week, more than a week,
Tutubo na yan. Pwede na i-transfer sa mga area na pwede mo lagyan ng balag. Kalimitan ang ginagawa namin sa mga arko, umaakit yan sa mga kaya niyang akyatin. Na mapapansin mo, bubulaklak naman din kagad. Paalala lang din ni Sir Vic, madaling malanta ang blue tornate kaya siguraduhin mapipitas mo na ito agad kapag namulaklak na ang halaman. Ayan, Food Explorers, may solid tayong makakasama ulit dito sa Farm to Table. Miss Roxy, ayan. Thank you for having me. Of course. Gutom na ako. Ready Gutom na na? po akong kumain today. Akong bahala dyan. Paikutin mo na yung Okay, rap sa game ruleta chef. natin. Oh. 1, 2, 3. Ay, ito ba muna? Oh, ito muna. Kahit ano dyan. Ano bang trip mo ngayong kainin? Parang, Saktong-sakto, Roxy, ah. Nandito tayo sa Mahogany Market. Di ba? O sige, anong method of cooking kaya ng baka natin? okay. Focus ko na. Ay, grill! Grill. Saktong-sakto. So meron tayong beef as main ingredient natin. Grill and ang ating pinaka-method of cooking. Pinagkakatiwalaan mo naman ako, Roxy, no? Opo, may laban na. How about spice? Gaano ka sa spice? Kaya naman. Kaya? Kaya po. Alright. Ipagluluto kita habang nagre-relax ka and then patitikman kita ng something from Mahogany Market. Wow, Princess Treatment. Of course. Okay, what is our first ingredient, Chef? Ano naman ang reaction mo sa ulam na may prutas? Mahilig ako sa prutas kasi laki ako sa Baguio kaya lagi every dish talaga lagi Laki may ka sa gulay. Nakapag-Ilocano ka? One, basit lang. Tangkanan nga igurot. Iguro ta. Taga ano? Mountain Province. Taga ano dyan Mountain Province? Jay Basaw. Besaw. One. Barlig. Kasinsin. Juan, kasinsin na. Kadwak magayon dyan kasinsin ko dito. Magkamag-anak pala kami. Han ko nga muna. Ang kumatam mo. Okay, what are we in? Hindi pa namin nalaman na Na magkasinsin pala kami. Cousins. Magpipinsan kami. By race. Yes. By tribe. Yeah! Ayan. So dahil laki ka ng Baguio, mahilig tayo sa fruits. Ito yung hindi natin madalas nakakain doon. Opo, pinya. Kadalasan kasi sa atin, strawberry. Yes. Okay lang sa'yo na may kasama sa ulam yan. Yes. Okay. Okay na to? Ang goal ba dapat matamis? Dapat. Ay, napakasarap. Ayan. Ayan na yung patatas. Ayan na yung patatas. Paano ba mamili ng patatas? Paano mo alam kung... Well, definitely, visually, kailangan wala siyang mga dark spots. dark spots. That's one. Second is, walang green. Kung may green man, the green part kasi ng patatas is toxic. Really? Yeah. But hindi naman siya ibig sabihin lahat na nung patatas mo. Toxic. Pwede mong Yeah, you can just scrape it off. scrape it and then use the Yeah. rest. And pag pinisil mo naman siya, dapat hindi siya malambot. Okay. The one thing that I know would work well with Ooh. potatoes. Onions. Yeah. We gotta throw in some beets. Grilled beef ang pinili ng rap sa ruleta para sa amin ni Roxy Smith. Kanina, nakapamili na kami ng ingredients para sa aming side dish. Ngayon, oras na para bumili ng karne sa mga tendero ng baka sa Mahogany Market. For a grill cooking method, we'll always have to go with a steak cut. Yes! Diba? So, sir, may lomo ka? Pwede bang lomo lang? Ang gaganda ng karne nila. Bagong katay. I mean, if Bagong there's katay. anything, talagang yun yung pinakabentahin nila fresh. dito. Opo. Thank you, Kuya. Sir, salamat ah. Sir, thank you. Thank you po. Okay. Yay! So, mag-relax ka muna. Yeah, complete na. Yeah. Complete na tayo. I guess Okay. this will do. Yeah! bahala sa Parang dami nang pwedeng gawin with this. Excited Exactly. ako. Chef, Ang excited bahala. ako. Game. Opo ah. Purely grill yung gagawin nating execution, kumbaga diskarte. So para doon sa ating patatas, irerekta na natin. Doon sa uling. Yes, mga kapuso, hindi na natin kailangang hugasan yan. Kasi yung soil na meron siya o yung parang lupa,
na nandun sa kanyang skin would serve as parang protective layer na rin doon sa ating potatoes and yung ating pinya. I'm just thinking of doing a potato salad na may sweet element, kaya gusto ko siyang haluan ng ating pinya, kaya dyan na lang din yan. So we'll basically just grill this. Let's give it at least 30 minutes. Saka natin ipe-prepare yung ating meat. Season lang natin ng salt and pepper. Lagyan din natin ng herbs. Yung ating rosemary and yung ating thyme. Para lang mas spread natin yung lasa at saka yung aroma ng herbs, lagyan lang natin ng oil. Wala pong epekto yan doon sa pinakalaman niya sa loob. Kasi yung labas lang yung sunog yan, hindi naman natin isasama sa plating yung outer layer na yan. So, chill lang natin yan and labas na rin natin yung ating patatas. So, habang pinalalamig natin yung ating pineapple tsaka potato, iinit naman na natin this time yung ating griller para hindi lang din dumikit doon sa ating beef tenderloin. We will be grilling yung ating beef tenderloin hanggang maging medium rare siya. So, mapapansin ninyo, medyo makapal yan. So, we need our grill to be very, very hot para magkaroon tayo ng magandang crust doon sa ating steak. Grill na lang din natin siya. So habang niluluto natin yung ating steak, prepare na natin yung ating side dish, which is yung ating potato and pineapple salad. So after natin ma-prepare yung lahat ng components ng ating pineapple and potato salad, season na lang natin ng pepper. Siyempre, konting salt. We'll add in some mayonnaise. And of course, cream. Done. Pwede na tayo mag-plate. How do you like your steak pala? Sorry, hindi ko na tinanong. I just assumed it's medium rare. I normally like it well done. Pero sabi nga nila, sinasasayang yung steak kapag well done. So parang, I'm starting to learn how to appreciate it more na medium. Okay, so ito, medium rare. Ay, perfect. Ayan, so medyo kung makikita mo, pink pa yung gitna. But it's cooked. Okay. Pale lang yung kulay niya. Part ng ating dish is actually potato and pineapple salad. Ooh, potato and pineapple everything salad. here is grilled. So nakahalo na po yung pineapple dito? Yes, ma'am. And then just saving another portion for dessert later. Wow, thank you, Chef. Isang karangalan, may I just say, isang karangalan para makakain ng putahe niyo. Napakaswerte ko po. You are always welcome dito sa ating mga food adventures. Oh, so yung steak mo na. Ang ganda ng combination niya. Buti lang sinave ko yung appetite ko kasi uubusin ko talaga. Natuwa ako dun sa sudden burst of sweetness doon sa pineapple, doon sa salad. May surprise siya. Diba? Hindi ko ina-expect. Ang sarap siya.